lunch. Afternoon po sa ating lahat. Amen. Amen. Sa lahat po ng mga excited na, may lakas pa kayo. Amen. Amen. Glory to God. Tayo ay magbulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto, our text is found in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 20. 1 Corinthians 15 verse 20. To God be all the glory. We will learn about the significance and the importance of resurrection. Last Sunday, we had our Resurrection Sunday. Amen. So, we believe that Jesus, after His death, on the third day, He rose again. Amen. Amen po, nabuhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen. Pinatunayan niya na walang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya sapagkat tinaig niya ang kamatayan sapagkat siya mismo nabuhay mula sa kamatayan. At yung mga sumasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, ang tanong ko, gaano kalalim ang pagkaunawa natin pagdating sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon? Hindi ito kadalasan itinuturo ng mga ibang pananampalataya. Pero sa biyaya, sapagkat sa iglesyang ito, inihahayag, pangunahin ng mga apostol. Amen. Ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, the resurrection of Jesus has been prophesied already during the Old Testament. Di ba mga kapatid? In the Old Testament pa lang, nababanggit na ng mga salita ng mga salita ng mga propeta, especially the minor prophets and some of the major prophets prophesied that there will be this Messiah. Amen. That will be raised from the dead. Bago pa nangyari ang bagong tipan, before the scriptures in the New Testament, bago pa nagkatawang tao si Jesus, amen, mga kapatid, mayroon na propesiya na siya'y mabubuhay ng maguli. Amen. Ngayon, bakit ang mga Hudyo kinatatakutan nilang malaman na si Jesus ay nabuhay na maguli? Bakit ayaw nilang tanggapin ang mga Hudyong ito? Ano ba itong mga Hudyong ito? The Jews. Amen. Do you remember that Jesus was hailed as the King of the Jews? Diba dun sa cross, sinilagay, Inri, ang sabi, King of the Jews. But the Jews, these Jewish people, did not, and up until now, do not believe that Jesus resurrected from the dead. Now, as we go along, by the grace of God and the guidance of the Holy Spirit, we will learn why it is so important for us believers. Bakit kailangan sa ating mga mananampalataya maunawaan natin itong pagkabuhay na maguli? Sapagkat ang Ebanghelyo, in English, the Gospel, the good news, hindi lang ito pumapatungkol sa pagkamatay at pagkapako ng ating Panginoon sa krus. The Gospel doesn't just talk about the crucifixion of Jesus, but more importantly, the Gospel gives emphasis about Jesus' resurrection. Amen. It completes the Gospel. Amen. Binubuo niya yung mabuting balita sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, why are these Jews, or hindi po Jews yung iniinom, why are these Jewish people do not believe that Jesus is the Messiah? This, sabi nga sa John 1:11, mga kapatid, sabi sa Amplified Version, ayan, He came to that which was His own, that which belonged to Him. His world
His creation. Di po ba nung nagkataong tao si Jesus? Pumunta siya dito sa sanlibutan, maging yung mga kalahi niyang Hudyo, hindi siya pinaniwalaan, hindi siya tinanggap. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, He came to that which was His own, that which belonged to Him, His world, His creation, His possession. And those who were His own people, who are His own people, the Jewish people. Right? Look. And those who were His own people, the Jewish nation, did not receive and welcome Him. Hindi siya pinaniwalaan. Siya si Messiah. Siya ang Messiah. Bakit? What are the core beliefs of the Jewish people? Why do they not accept Jesus as the Messiah? Because they think that Jesus doesn't, sabihin na natin, satisfies the prophecies. Itong mga messianic prophecies that are believed by the Jews. Sabi kasi nila, hindi siya Messiah. Bakit? Kasi kung siya Messiah, dapat kasama siya sa pagtatayo ng third temple. Have you heard about the third temple? Amen. Naririnig nyo ba na ito'y ginagawa na, itong third temple na ito? Direct. Itong mga Hudyo, gumagawa na sila ng third temple. Sabi nila, hindi si Jesus ang Messiah kasi dapat, kung siya ang Messiah, dapat kasama siya sa pagtatayo ng third temple. Can you just imagine that? Ano pa? Kung siya ang Messiah, dapat ngayon mayroon ng kapayapaan sa buong mundo. Yan ang paniwala nila. Kung siya ang Messiah, dapat sana tayo ng mga Hudyo, nakabalik na tayo sa ating homeland. Kaya hanggang ngayon, bagamat sila'y nasyon ni Jesus sa pagiging Hudyo, hindi pa rin nila matanggap na si Jesus ang Messiah. Ang tanong ko, tayo ba'y gaya ng mga Hudyo? No. Hallelujah. Sundan natin ang pagbasa. Sabi sa verse 12. Anong sabi sa verse 12? But to as many as did receive and welcome Him, doon sa mga tumanggap sa Kanya. Amen? He gave the right or the authority, the privilege to become children of God. Praise the Lord. That is to those who believe in. Doon sa mga sumasampalataya na siya ang Messiah. Sabi sa Tagalog, ano sabi sa Tagalog? Binigyan tayo ng karapatan. Amen. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Again, we don't have blood relations with the Jewish people. But the thing is, we believe in the Messiah. Amen. Kaya ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Nang tayo ay sumampalataya na siya ay si Jesus at siya'y nabuhay na maguli. Ngayon, mga kapatid, kung itutuloy pa natin ang ating pagbubulay, if Christ did not resurrect, paano tayo? The reason why I wanted to emphasize this, because this is the call of the apostle. That for all the believers, we must understand the importance, the significance of the resurrection. Mga kapatid, ang resurrection o pagkabuhay na maguli ay isang bagay na hindi ito isang bagay na ordinaryo lang. Tunay. This is the victory of the believers. Amen. To God be the glory. Okay, una po mga kapatid. If Christ or Jesus Christ did not resurrect, He wouldn't prove that He's the Son of God. Tunay. But because He resurrected, kaya ang mga Hudyo, nung nalaman nila na si Jesus, na buhay na maguli, kinabahan talaga sila. Dahil kapag nalaman ito ng maraming tao, mapapatunayan na siya talaga ang anak ng Diyos.
Kaya nga, di ba, yung takip ng kanyang himlayan. Amen? Anong ginawa nila? They made sure it was sealed. It was supervised. That no one should see that the tomb is empty. But Jesus is not made of human hands. Amen. He can just roll the stone away as easy as that because there is power in the resurrection. Amen. Ngayon, nang siya'y mabuhay na maguli, mga kapatid, na patunayan na siya ang anak ng Diyos. Kaya, in the face of the Jewish people, in your face, man, Jesus is the Son of God. Amen. Romans 1:4, mga kapatid, basahin nga natin ito sa Romans 1:4. To God be all the glory. Ayan, in verse 4. Praise the Lord! Amen. Ayan. Lord to God. Shall we read in verse 4? 3, 2, 1. Ayan. Ayan. 4 pa din tayo. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. Paano na ipahayag na siya'y anak ng Diyos? Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Praise God. Siya mismo is the first fruit. Amen? Sa mga patay. Siya ang naging panganay sa mga patay na nabuhay na maguli. At ang kanyang pagkabuhay na maguli nullifies the wrong notion, the wrong belief of the Jewish people that they say, He's not the Son of God. But because He resurrected, He is. Amen. And we cannot nullify the truth. Because Jesus is alive. Amen. Buhay na buhay ang Panginoon. Mga kapatid, kaya kung makasabayan ka ng mga taong Hudyo, nako, pangaralan niyo sila. Sabihin niyo, Jesus is alive. Praise the Lord. The Jesus that we believe in is alive. Is alive. In your face. Mga kapatid, kaya He proved that He is the Son of God. Kaya ngayon, kaawa-awa yung mga Hudyo na mga sumampalataya sa Panginoon. May mga iilan kasi. Because this minority of Jewish people believed in Jesus, they were ostracized by their own nation. Kung sino man ang sumampalataya sa kanila na mga Hudyo, na si Jesus ay nabuhay na maguli, inaalisan sila ng karapatan. Can you just imagine that? Pero tayo, Praise the Lord. hindi tayo inalisan ng karapatan. Yes, thank you, Lord. Malayang-malaya tayo. Nakapaglilingkod sa ating Jesus, sa ating Panginoon. Kaya na nabasa natin kanina, tayo pa tinawag ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, napakapalad natin. Amen. We are not, again and again, we were not disowned by anyone else. By believing in the name of our Lord that Jesus resurrected. But because we believe, we are now owned. We are now owned. We are now owned. We are now owned. We're not disowned, but we are owned. Because we believe that Jesus resurrected. Amen. Oh, mga kapatid, kaya now you can claim, yes, you Praise are the Lord. part of the Amen. body of Christ who resurrected from the dead. What else? Because of Jesus' crucifixion and resurrection, mga kapatid, when Jesus resurrect, paano kung di na-resurrect si Jesus? Pangalawa, ang sabi dito in 1 Corinthians 15:14, the preaching of the gospel will be useless. Kung hindi nabuhay na maguli si Jesus,
Uwian na. Tunay. Uwian na tayo. Good. Talo tayong lahat. Walang nanalo sa atin. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Tunay. Nagsasayang lang tayo ng panahon dito. Nagsasayang lang ng panahon ng mga apostol. Preaching the gospel. Kung si Kristo, si Jesus, ay hindi nabuhay na muli. Tunay. Pero bakit ang iglesia napakatapang? Praise the Lord! Napakatapang. Praise God! Amen? Sa pangangaral ng mabuting balita, o kaya ngayon, mayroon tayong Home Free Global Crusade sa Canada. Tunay. Napakatapang. Bakit? Bakit? Dahil nga kasi nabuhay si Jesus. Amen! Dala-dala mo yung katotohanan. Yung Jesus natin sinasamba. Hindi siya patay. Tunay. Sabi ng iba, patay ang aming Panginoon. Mabubuhay siyang maguli. Sa Sunday. Aninin natin, ganyan ang paniniwala natin noon. Diba? Kapag Sabado, para talagang may namatay. Diba mga kapatid? Pero nang siya'y nabuhay na maguli, hindi na siya namatay. Tunay. Buhay siya! Kailan pa man! Magpakailan pa man! Kaya alam niyo po, Forever. again and again, Forever. if Jesus did not resurrect, all this preaching will be useless. You know why? This morning, I was really praising God and thanking the Lord. I was saying to the Lord, Lord, thank you so much. You revealed this doctrine to the good man of the house. Amen. Look at our church verse. Jesus said to her, I am the resurrection. Amen. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Amen. That's why this is chosen as our church verse, because that's how we value. That's how we give emphasis to the resurrection of Jesus. Amen. If there was no resurrection, no one amongst us received eternal life. Amen. Lord. Again and again, the preaching of the apostles will be useless. But we take Jesus. He established the truth. Amen. He established the fact that what we preach, what the apostles preach in the Church of Christ is true and Amen. validated and can never be nullified. Amen. As true as Jesus lives, your faith is validated. Praise the Lord. Mga kapatid, yung pananampalataya natin, tunay ito. Amen. Kasing tunay ito ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At kung hindi ang ating Jesus ay nabuhay na maguli, ano pang sabi sa 15? Oh, ang mga sugo pala ay sinungaling. Tunay. Kung hindi nabuhay na maguli, eh bakit nyo pa paniniwalaan yung mga nangangaral dito sa pulpito? Sabi dito, at hindi lang yan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos. Dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo. Kung amin palang ipinapangaral, lalo higit na ang mga apostol, na si Jesus ay nabuhay na maguli, o ipinapangaral nila na si Jesus ay nabuhay na maguli, at pagkatapos hindi siya nabuhay, eh di sinungaling ang mga apostol. At hindi lang sila ang mga sinungaling. Kasama kami. Dahil kami ay nasa paanan ng mga apostol. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Sapagkat hindi kami sinungaling! Amen. Hindi sinungaling ang mga sugo ng Diyos! Hindi sinungaling ang mahal na apostol, ang yumaong apostol, maging ang buhay na apostol Jonathan. Hindi sinungaling ang mga sugo ng Diyos. Dahil dala-dala nila at namin ang katotohanan Amen. na si Jesus ay nabuhay na maguli. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Praise the Lord.
Magpuri tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. At papaano ba kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli? Mga kapatid, hindi lang yung pananampalataya mo'y walang kapuluhan. Hanggang ngayon, guilty pa rin tayo. If Jesus did not resurrect, we are still guilty of our sins. Can you just imagine? Ano ba? What is the punishment for those who are guilty of sins? Death is the punishment. Sabi dito mga kapatid, in verse 17, sabi sa Amplified version, are you still with me? Amen. And if Christ has not been raised, look, your faith is worthless. Your faith is worthless and powerless. It's a mere delusion. Anong ibig sabihin ng delusion? O sa mental health, when you are deluded, what is the meaning of deluded? You have this fixed, false belief. That's what delusion is. Mayroon kang pinanghahawakan na maling-mali, pero sa iyo'y totoong-totoo, pero maling-mali. Halimbawa, ang paniwala mo sa sarili mo'y napakaganda mo. Pero hindi pala. Is that a delusion? Are you deluded? Is that a fixed false belief na maganda ka? Sabi nyo nga sa mga tabi nyo, oh, you're not deluded? Ginawa kong maganda talaga ng Panginoon? O mga kapatid, tingnan nyo po, you are still in your sins if Christ has not been raised. Look, you are still in your sins and under the control and penalty of sin. But we take Jesus! Oh, praise God! Praise the Lord! Oh, kaya na mga pagsasabi kung gano'ng kakapal yung mga kasalanan natin. Diba? Yung mga kasalanan ng mga hayag, yung mga kasalanan sa dilim, yung mga kasalanan ikaw na lang nakakaalam, yung tinago mo na sa bawal, pero hanggang ngayon, minumulto ka pa rin. Diba? That rhymes. Mga kapatid, itong mga kasalanan na ito, because Jesus resurrected, Amen. we are no longer guilty of our sins. But if He did not resurrect, sabi dito, let us read in Ezekiel 18 verse 4, the one who sins will die. Napaka-straightforward nito. Mga kapatid ko kay Kristo na nabuhay na maguli. Amen? Behold, pay close attention. Pakinggan niyo to. All souls are mine, sabi ng Panginoon. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine, sabi ng Panginoon yan. The soul who sins will die. Kung sino man ang nagkasala at nagkakasala ay mamamatay. Pagkagising ng inyong mga mata kanina, sino sa atin ang nagkasala? Amen. Aminin natin yan. Amen. Di ba may bumubulong pa ngayon, huwag ka nang sumimbaw. Matulog ka Huwag ka nang sumimbaw. Pahinga ka na. Hallelujah. Nakayaan mo sila doon. Si sister kapag mag-message, more than 1 hour. Ang tagal mag-mensahe. Praise the Lord. Ano, maiinip ka lang doon, matitikitan ka pa. Huwag ka nang lalalo doon. Tapos yung mga maririnig mo, puro mga patama. Uuwi kang di masaya. Kasi feeling mo, sa'yo lahat, patungkol ang mensahe. Hallelujah. Mga kapatid, pero salamat sa Panginoon. Pinagtagumpayan ninyo. Praise the Lord. Naririto kayo ngayon. E di sana nagkasala tayo kung wala tayo dito. At kung nagkasala tayo, e di sana patay na tayo. Wala sana tayo ngayon dito. Kasi yung hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos ay kasalanan. Yung alam mo na dapat gawin mo, ito hindi mo ginagawa. Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos, hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan. At sapagkat ito'y kasalanan, ito'y kamamatay. Kaya tingnan nyo,
Romans 6:23. Memorize niyo na po ba ito? By Amen. this time, Kamatayan ay anong sabi ng Romans 6:23? Oh, yun pala, alam niyo na. To God be the glory. For the wages of sin is death, but the free gift of God, that is His remarkable, overwhelming gift of grace to believers, is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Why? Since when it has been a free gift of God when He resurrected. When He resurrected from the dead. Amen. Kaya ngayon, we have eternal life. Praise the Lord. Thank you, Lord. But if Jesus did not resurrect, all of us here, even myself, is guilty. Amen. And I am destined to die. Glory to God. But Jesus counteracted. Jesus proved it wrong that through His resurrection, oh praise the Lord, Praise God. through His resurrection, we are no longer guilty. We are no longer guilty of our sins. Praise the Lord. We are now forgiven. Glory to God. That is why we can start all over again with our Lord. Because His sins, from east to west, He will know. He will not remember anymore. Praise the Lord. Only because Jesus resurrected. Amen, mga kapatid. Amen. To God be all the glory. The Lord. And if He did not resurrect and we are still guilty of our sins, that means we will not live. There will be no church. Right? Di ba sabi nga, sa Acts 2:47 ba yan? Oh. From Acts 2:41 up until the following verses, yung mga nangaliligtas, yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon, na siya'y namatay at nabuhay na maguli, saan idinadagdag? Sa iglesia. Eh kung hindi siya nabuhay na maguli, saan idadagdag? Walang iglesia. Wala tayo ngayon. Walang magkakapatid. Walang nag-iibigan sa isa't isa. Walang nagmamalasakitan sa isa't isa. Totohanan. Oh, buti na lang po talaga na buhay maguli. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Mayroong iglesia ang katawan ng ating Panginoon na buhay. Amen. At ito'y tayo Praise the Lord. sapagkat tayo'y sumampalataya Amen. sa kanyang pagkabuhay na maguli. Diba sabi sa Roma, anong sabi sa Romans 10:8-9? Kung paniniwalaan mo na siya'y nabuhay na maguli, maliligtas ka. Diba? Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na ipinangangaral namin na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay. Amen. Tunay. Amen. Hindi lang siya pinako at namatay. Pero ang sasampalatayanan mo rin ay muli siyang binuhay. Amen. Anong sabi ng salita ng Diyos? Maliligtas ka. Praise the Lord. At ikaw na naligtas, idinagdag ka sa iglesia. Praise the Lord. Salamat. May pagkabuhay na maguli. Dahil kung wala ang iglesia. Wala tayo. Di sana, di tayo masaya ngayon. Pero masaya tayo ngayon. Masaya ba tayo na kasama natin ang mga mananampalataya? Na sumasampalataya na si Jesus ay buhay na maguli. Praise God. Daladala mo yung pag-asa na yan. Daladala mo yung kapayapaan na yan. At alam mo, mayroon kang mga kapatid na nagmamahal sa'yo. Bakit? Dahil mayroon ng Jesus na nabuhay na maguli. To God be all the glory. What else?
because of the resurrection of Jesus, we're transformed. Praise. Kung pala, si Jesus, in 1 Corinthians 15 verses 1 to 2, sabi sa Amplified Version, kung pala si Jesus, okay, nasasabi niyo ba sa sarili ninyo, anong nangyari sa akin? Bakit napakalayo na ng buhay ko noon at ngayon? Kung ihahambing ko yung aking sarili, yung takbo ng aking buhay, napakalayo na talaga. Praise the Lord. Kung dati tayo ay nakababad sa kasalanan, ngayon allergic ka sa kasalanan. Praise the Lord. Tapos yung takbo ng isip mo, hindi na yung puro sa sarili mo, puro sa kamunduhan. Pero ang isip mo ngayon, si Kristo. Praise the Lord. Ang iglesia, ang mabuhay ng kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Bakit kaya nangyari? Why? Why is there true transformation? Why? Bakit tayo nabago? Yes. What is included sa pananampalataya? The Holy Spirit. Because Jesus resurrected. Praise the Lord. Because Jesus resurrected, we are transformed. Praise the Lord. Look, now brothers and sisters, let me remind you, taga Wellington, lokal. Praise the Lord. Let me remind you once again of the good news of salvation, which I preach to you, which you welcome and accepted, and on which you stand by faith. Sabi sa verse 2, look, by this faith you are saved. Amen. Reborn from above, spiritually transformed, renewed, set apart for His purpose, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain, that just superficially and without complete commitment. Because you believe. This is your faith, right? Faith is noun, believe is action word. Yes? Are you still with me? Amen. Faith is noun, believe is action word. It's a verb. Amen. What are you believing in? Sabi sa 3 and 4. Again and again, Sabi nga, once again. For I pass on to you as of the first importance. What did you believe? That Christ died for our sins according to which the scriptures foretold. Sabi sa 4. Ano ba sabi sa 4? And that He was buried, and that He was bodily raised on the third day. Amen. Because you believe that He rose from the dead the third day. Sabi sa verse 2, you're now spiritually transformed. You just imagine, you're spiritually transformed, reborn from above, renewed, set apart for His purpose. Praise the Lord. Yung palang dahilan, bakit nasasabi mo sa sarili mo na ikaw ay binago na ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Dahil sinampalatayanan mo na si Jesus ay nabuhay na muli. Praise the Lord. At tingnan niyo, kapag lumalalim ang pagkakilala natin sa Ebanghelyo, pag lumalalim yung pagkakilala natin na si Jesus ay nabuhay na maguli at dito'y kasama tayo, talagang mababago ang buhay mo. Amen. Mga kapatid, bakit? Nung tayo'y sumampalataya, pinatay natin yung ating sarili. Can you just imagine? You are a murderer of yourself. Sino sana nakapatay na? Huwag nang tataas ng kamay. may camera tayo dito. Oh well, we're not guilty anymore because Jesus is resurrected. But glory. Okay. So, nang tayo ay sumampalataya, mga kapatid, we put this sinful body and nature to death. And we rose
with Christ. Kaya nga now, you are a new creature. Praise the Lord. Kaya sasabi mo sa sarili mo, hindi ko alam eh. Pero, parang, pag nakikita ko yun, nauumay talaga ako. Dati, tandang-tanda ko pa ang lasa. Praise the Lord. Mas masarap kung malamig. Praise the Lord. Hallelujah. Humahabog. Panayag. Di ba? Amen? Amen. Oh, mga kapatid ha? Pakunwari pa kayo. Pakunwari pa kayo talaga ha? Jesus resurrected na, uy. Amen. Oh, mga kapatid. Ngayon, pag nakita nyo, because you are a new creation. Amen. New creature. You have this new life. Pare. Ano to pare? Diba? Tama kita nun eh. Ano sabi mo? Pas pa rin. Hindi na tinatanggap ng siguro. Pag nakikita ko rin, parang nasusuka ako. Kapag naaamoy ko, parang gusto kong magsuka, hindi na tinatanggap ng baga ko. Oh, mga kapatid? Oh, mag-amen naman kayo. Oh, di ba mga kapatid? Diyos sa gabi. Oh, tara pre, doon tayo sa kumukuti-kutitang. Hallelujah. Makinis. Napakakinis. Ngayon, naniwala kayo, i-resurrected. Kahit anong, tara na pre. Huwag kang magalala, hindi ko sasabihin sa pastor, pagbihira. Pwede ko pang ma-share ito? Pagbihira kahapon sa pag-ahay. Sabi ko talaga, ano ba yan? Kung minsan, di ko alam kung pastor ba talaga ako. Pastor, beer tayo. Hallelujah. Hallelujah to. Sa isip ko eh. Sabi na, Mike! Beer! Malamig yan! Naku, hindi mo. Huwag ka nang simatanong. Buksan mo na yung beer na yan at bigyan mo si Mike. Kung ayaw ni Mike, ang pastor! Bigyan mo ng beer ang pastor! Bihira talaga oh. Buti na lang. Jesus resurrected. Sabi ko, thank you Lord. Napakabuti mo. Sabi ko, talagang pangingipagpaka eh. Tunay. Pero sa biyaya ng Panginoon, you are now a new creature! Kahit ano pang ilabag sa'yo, ay nako, you want holiness! Amen. You choose holiness! Oh, you keep that testimony. Amen, mga kapatid? Can I hear an amen? Amen. Bakit parang kumukot eh? Praise the Lord. Praise the Lord. Bakit di ba kayo sure? Praise Kalahati lang. Siguraduhin nyo yan, ha? Kasi si Jesus, sigurado na buhay na maguli. Yes! Wala nang pagbago pa ng isip, mapakitay ka liha talaga. Hindi ka pa maniwala. Ang bihira. Talaga, sabi ko, Lord, napakalaking ano nito, overhaul nito, pastor. Bigyan ng beer si pastor. Jesus name. Alright, mga kapatid. Because of Jesus' resurrection, we're transformed. Praise the Lord. Huwag niyong ikakat yun ha, ipopost niyo sa Facebook ha. Baka sabihin tuloy si pastor, nagbibir. O joke lang, kasi mukha lang yung mga inaantok. Jesus resurrected, amen? Amen. Hindi tayo matutulog dahil si Jesus gising na gising. Amen. To God be all the glory. Ngayon, mga kapatid, because of resurrection, we have eternal life. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na yan. At dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus nang siya ay nagkatawang tao, yung kanyang pagkamatay nagbunga ng buhay. Amen. Nagbunga ng buhay. Diba? He resurrected. At hindi lang siya, tayo din na sumampalataya. Okay, ngayon, tingnan nyo po ha. Tingnan nyo naman kung gaano tayo kapalan. Na si Jesus ay nabuhay na maguli. Sabi niya, shall we read this in 1 Corinthians 15, verse 40 to 43. To God be the glory. There are also heavenly bodies.
sun, moon, and stars, and earthly bodies, humans, animals, and plants. But the glory, the splendor, this is a different splendor, ha? This is a different glory. Iba itong kalwalhatian na hindi matatago dahil maningning. Sabi dito, but the glory and beauty of the heavenly is one kind. And the glory of the earthly is another. Tuloy natin. There is a glory and beauty of the sun. Diba? Malwalhati ang liwanag ng araw. Tama po? Kapit lang tayo. Okay? Kakapit lang tayo. Amen? Okay. Ano ba sabi? Another glory of the moon. Maliwanag ang buwan. And yet, another distinctive glory of the stars. And one star differs from another in glory and brilliance. Tuloy natin ito. So, listen. So it is with the resurrection of the dead. The human body that is sown is perishable and mortal. It is raised imperishable and immortal. Sabi sa 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. Yung kaluwalhatian na tatanggapin mo, kapag naranasan na natin na itong katawang ito mula sa lupang katawan ay babaguhin ng makalangit na katawan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi ito kamukha ng kalwalhatian, liwanag, splendor, glory ng sun, ng moon, ng stars. Kakaibang glory ito. Yan ang mangyayari sa resurrected human body. Papalitan ito ng heavenly body. Praise the Lord. Sa atin na mga mananampalataya, yamang tayo, sumampalataya tayo na si Jesus ay nabuhay na maguli. Sige nga. Kandulan, bebe, yung katawan mo. Masakit. Sige, Ben. Masakit. O, sige. Naintindihan nyo? Kurutin ninyo mga sarili ninyo. Nararamdaman nyo ba? Sabi niyo sa sarili niyo, gising ka. Itong katawang ito, mga kapatid, hindi ito makakapasok sa langit. Kasi itong lupang katawang ito, nasa kasiraan pa. Habang tumatanda, anong nangyari dito? Nagkakaroon ng kulubot, nagkakasakit, nag-iiba, bumubukot, lahat-lahat na. Hindi makakapasok ito sa langit. Pero dahil si Jesus ay nabuhay na maguli, kapag tayo inagaw na ni Jesus, kapag siya'y muling bumalik, itong katawang ito na sa kasiraan, papalitan ito ng malwalhating katawang pangyayari. Ito ay mangyayari dahil pinatunayan mismo ni Jesus na mayroong pagkabuhay na maguli. Kaya, tuloy natin ang pagbasa. Sabi dito, mga kapatid, in verse 49. Ayan, sabi sa verse 49. Just as when we have borne the image of the earthly, the man of dust, we will also bear the image of the heavenly, the man of heaven. Praise the Lord. Sabi sa Tagalog, yung katawang mo na yan. O, basahin nga natin ito. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw ng katawan natin ay magiging katulad. Kanino magiging katulad? Kay Kristo. Wow. Hindi mo na kailangan ng belo. Hindi mo na kailangan ng aesthetics. Dahil kapag tayo binago na ni Kristo, itong lupang katawan, para maging katawang panlangit, yung katawan na ipapalit sa atin, ay katulad ng kay Kristo. Kaya nga, the splendor, the glory, cannot compare
be compared to any glory because this is a distinctive glory of Praise Christ. the Lord. And this will be the same glory you will receive. Praise the Lord. We will all receive. Praise in the Lord. Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you excited? Amen. Sige. Okay, malapit na tayong matapos. I want you to know this wonderful secret. Kapag secret, gusto nyo marinig? Yes. Kapag siyempre, kapag secret. Wala makalam. Amen? Kapag secret, Nobody knows. ang mga tainga natin. Ito naman para sa atin ng mga mananampalataya. O, sige, basahin natin ito. Sabi dito sa NLT, mga kapatid. Sabi po sa verses 51 hanggang 53. Because Jesus resurrected from the dead, we will have this immortal body that will never die. Amen. Look, but let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die. Yes. But we will all be transformed. Hindi lang binago ni Jesus yung budhi natin para tayo maging mabuting nilalang. Kundi, babaguhin pa ng Panginoon itong lupang katawan sa maluwalhating katawan. Tingnan niyo po, but we will all be transformed. Tuloy natin ito. It will happen in a moment. In the blink of an eye. When the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. We feel sorry for the passing of our Presbyter Chris Enriquez. And also, we can never forget the passing of our late apostle and all the faithful servants of our Lord since from the beginning of the New Testament. Mga kapatid, but look, when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living, tayo na mga nabubuhay pa, naghihintay ng buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo ay babaguhin. Good. Ang sabi sa Tagalog nito, mga kapatid, ayan, shall we read this in Tagalog? Ayan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay, at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sabi sa verse 53, ayan, okay, what is written in verse 53? Are you excited? Amen. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Tuloy natin yung pagbasa na yan. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Makikita natin ang isa't isa habang tayo'y inaagaw sa alapaap ng ating Panginoon. Praise the Lord. Baka sabihin mo pa kay sister, ang ganda pala ni sister. Ang yabi. Hindi mo na nang gano'n, joke lang. Amen? Alam niyo, kapag tayo inagaw na, mga kapatid, praise the Lord. Itong katawang ito, magiging maluwalhati na. Amen. Praise the Lord. Just imagine, Hindi na malaki dyan. ano yung mga binabatan ninyo ngayon sa inyong mga Perfect, katawan? Ang dami, di ba? Hindi na nga natin mabilang eh. Pero kapag tayo inagaw na ng Panginoon, oh, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Itong katawang ito, papalitan ng
katawang walang kasiraan. This body will be made perfect Praise the Lord. and unblemished and immortal and eternal, sinari mo siya, and glorious. And we shall forever live with our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. And everything that we have learned today, nagkaroon ito ng katunayan dahil si Jesus ay nabuhay na maguli. Praise the Lord. Praise the Lord. See, Jesus' resurrection is not an ordinary thing. Jesus' resurrection involves a lot of promises that will happen in the future. And because He lives, we will live as well. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. What is the promise of the Lord? May I request the cadets to please come over here at the front. Where are our cadets? They will bring to you the promise of the Lord. Amen. To God be all the glory. Praise God. You know, in our Sunday school, itong mga batang ito, walang anumang bahid ng pagdadalawang isip na si Jesus ay nabuhay na maguli. Okay, come on down, cadets. Bring to us the promise of the Lord. Praise God. To God be all the glory.